Kauban nato karon si Dr. Erickson Batika ng Barangay Captain sa Barangay Panakan Mahigalog ato siyang interview sa latest katikaran sa barangay. Usa na niini ang usa ka good news nyo kay ang app nga gihimo sa Ateneo di Davao University about anti-violence against women and children nga app no. Na-nominate jud siya sa isa ka international nga kuano nga contest o apil na niini ang usa ka app sad nga gihimo para sa barangay kuan mga higala Tibungko no. O atong interviewon karon si Dr. Esong Batikan. First and foremost, Kap, for the sake of our public, unsa ba ning app ang gihimo sa Ateneo di Davao University para sa inyong barangay, Kap? May adlaw sa tanan ng minaw nagtanaw kani video kani application nod mura siya kaning gitabangan ni sa Ateneo di Davao University ang kaning ginatawag ng Service Learning Initiative SLI na nag-cooperate ang both parties no, ang Ateneo, ilang mga estudyante ug ang barangay para ma-promote nato ang kaning violence against women and children nga kanang law. Kay tungod daghan tag mga kaso diri sa barangay Panakan, daghan kay mga inquiries. So ang ilang gibuhat sa page palandaan sa messenger nato pag naay mag-inquire about policy naay mo gawas na marag autobot. Ang sa maning autobot kaning automatic response or reply. So para dili na mutaas ang atong proseso na maadto pa sila diri barangay, naay na mga instructions dito na mugawas sa kuha nila paggamit nila so pag-contact nila mismo diha sa messenger or sa barangay page sa Panakan. So dako kay ni siya tabang kay daghan ng mga residente ang nagaduol sa atoa kung naay abuse na nahitabo sa panimalay sa mga kababaihan o kanang mga patanunan. So para makat nato ang proseso, naghimo og program ang Ateneo di Davao University na para mas mapadali ang atong proseso o ang ultimate goal nato is ma-decrease nato ang mga numbers sa mga complainants diri sa atong barangay o ma-educate pod ang mga tao, mga possible na mga perpetrators na ma-educate sila kung unsa ni ang bawsi na dili dapat ni siya buhaton. So kana siya na-nominate na siya dito sa international na award-giving bodies. Is one of the most outstanding programs na makakontribute sa atuang community. Og Kap, kano sa ba ni na-install or na-implement sa iyong barangay kaning app nga gihimo sa Ateneo? Og so far, pagkahimo ani Kap, na-decrease ba? Na-resolve ba ang mga vowsy cases diri sa inyong barangay? Of course, kani siya na early part of 2026 na mo na-implement ang kanina program after series of negotiation and series of seminars, series of data gathering na ilang gibuhat kay scientific man siya. O ang epekto gid sa amo karon na feel gid namo daw nga mas nakabalo ang mga tao kung sa ang bawsi, mas nakabalo sila sa ilahang karapatan o mas napadali ang ilang mga proseso. When it comes to number of cases, siguro na ay significant decrease yun, no? Kay ang information na ginahatag mismo sa atong barangay page, makaabot dito sa mga dili nato maabot pa sa physical interaction kundi pamaagi sa technology o kanang sa information, mabalaan nila nga mao day ni bawal day ni siya. So ang tendency ana sir is mubaba gyud ang mga kaso kay apil man diha ang information dissemination sa kaning system na ilang gibuhat sa Ateneo di Davao University. Og proud me nga diri nila na pili ang Barangay Panakan o nag-cooperate gyud ang council o ang ato ang mga staff and functionaries o mga residente na para maging successful ni siya nga program. Kay pilot ni siya sir, pinaka first I believe not only in Mindanao but I think in the entire Philippines, no? Kaya siya isa sa mga programs or initiatives na natigaan o kanang pagtagad o kanang recognition. Finalist pa lang ta, pero hopefully sa finals kay makuha gyud nato ang award. Unsa bay kuan ani Kap this early, unsa bay kuan na bay plate lang ba ni or na sa monetary kuan ani Kap? Actually because this is a kuan siya kaning murag kaning programa siya between sa Panakan o sa Ateneo di Davao University. Wala pa ko kabalo kung sa kuan ni ang importante ang recognition. Yeah. We don't really need the cash prize or whatever or base maghatag sila
funding na para mapadako ni siya nga programa basin na ma-adapt po sa ubang mga lugar. Pero ang importante is ma-recognize ta o ma-educate po nato ang uban ng mga BLGU ng mga barangays na pwede dahil siya buhaton, pwede nila ma-replicate ang kanilang programa. So far, Kap, nana ba yung nag-signify intention nga i-replicate ni siya or ang Ateneo ba mismo ang nag-try o open up ani sa other barangay side sa inyo after karon nga na-nominate kini or after nga naging Well, ang gusto sa Ateneo is syempre ma-replicate no, sa uban ng mga lugar. Pero napamagunta sa experimental stage. experimental stage. So, dili pa yun nakatong data kung significant pa yun na naka-apekto. Pero by the, sa ato lang pananaw is nagod siya'y dako nga epekto. Kaya nga no, nagagamit na magutag technology. Kaya mga tao, sige naman ko ng cellphone, sige ng Facebook. So, diyan po mo pwede ipaagi mo mga impormasyon na para ma-educate ang ato mga katawhan din sa Barangay Panakan. O based sa information nga nag-gather ninyo, Kap, unsa may reason, Kap, nga medyo taas-taas before ang kaso sa anti-vowsy diri siyang barangay, Kap? Well, number one is of course the people doesn't know. Kulang tag ka ng education no, about sa mga balaod, na bawal na siya. Ang mga feeling magod kay traditional kayong uban ng mga kalalakihan sa una, mga bana nga manakit na lang gud og mga babae o manakit sa ilang mga kabatanunan, so dili pa gid sila educated. So kani isa ni sa mga pamaagi nga ang sistema nato mag-promote og information o maghatag og information about vowsy. So with that, malikayan na nato ang mga insidente na maabot patag na verbal, emotional, financial or kanang most importantly physical abuse. O sa may kwan, Kap, especially karon nga nominado mo, unsay feeling, Kap, grateful ba mo nga at least Siyempre kanang kuan mi no proud me o kanang first term pa man gyud ako karon nalingkamot mi daghan mga changes o mga adjustment period ba sa usa ka punong barangay na bag-o lang na naglingkod. Pero isa ni sa mga pamatuod na kita nalingkamot bisan baguhan ta nga kung unsay makamaayo nga mga programa diri sa atong barangay ato gyud nang isulong gyud nato kay para makabenepisyo ang atong mga residente. o kaning nomination, Kap, aside from being prestigious nga award, murag it's a good way sad nga It's a- ipaila-ila ang inyong barangay in a worldwide level actually kay Worldwide level. pagtawag man gud ani nominees is ma-mention yun siguro inyong barangay, Kap. Yes po. Kasi feeling medyo although ilado ang barangay Panakan sa Pilipinas or many other parts sa Pilipinas, pero karon murag you would go on a larger scale, universal nga scale. It's not only about popularity no or kanikuan. Ang atuwa is impact na pwede ta maging example not only here in the Philippines but in other countries, especially developing countries like the Philippines na importante nga dili ta mundang na mangitag solusyon sa atong mga problema kay magsugod ta diri sa smallest unit sa sa government which is the barangay. O kanang syempre malipayon jud na ang atong pagpaningkamot na apoy mapansin pod o maka lang dili lang kritisismo tanan ato madawat na abot tay recognition na madawat kung maningkamot gyud ta para sa atong barangay. Og last question on this end, Kap, no, karon nga na-nominate ang gihimo sa Ateneo di Davao, nabaw ni upgrade, Kap, unsa may himo sa Ateneo ani or napo bay future kuan ani unsa may collaboration Ang pa. memorandum of agreement sa Ateneo is dili lang sa field sa kaning inani kani sa vowsy, pero daghan po mga inisyatibo kay tanang programs magud sa Ateneo kung naa sila gusto ipatuman ng mga programa. Isa ta ang Barangay Panakan, Tigungko ug ang Izon sa mga recipients sa service learning initiatives sa university. So kumbaga naa sa ila ang kaalam ug ang knowledge. Syempre dito man po ko nagtudlo sa una for 15 years atong i-impose diri sa community ug ang community magtinabangay. So gwapo kay siya nga relationship kay both maka-benefit o kaning dili lang siya sa pagkakaroon mag-continue ang atuhang cooperation and atuhang collaboration with Ateneo de Davao University. Thank you, Kap, ug congrats. Maladaghan salamat.